Hello mga kabayan, ito na naman po inyong Junjun at meron na naman po tayong video na kung saan makapag-react na naman tayo. So mga kabayan, ang video po na ito ay isang news. At sa news po na ito ay napapaloob na ayon sa news na ito ay sumusobra na daw po or nagmamalabis na. Okay, ang paggamit ng administrasyong kasalukuyan, okay, sa kapangyarihan. Okay, labis na paggamit sa kapangyarihan. So nabanggit dito ang isang 1987 Constitution, something ganon. So panoorin po natin mga kabayan, at mag-react. Sa tingin nyo ba sumusobra na ang paggamit sa kapangyarihan? Po sa tingin nyo, kasi may mga binanggit dito sa balita na ito, na pagmamalabis ng paggamit ng kapangyarihan. So ang problema po kasi ay hindi po, sa tingin ko hindi po yung batas kundi yung humahawak ng batas. Di ba po? So parang ano yan may sigarilyo ka sa bibig pero hindi mo sinindihan. So hindi mo binigyan ng kapangyarihan yung sigarilyo para sirain yung katawan mo. Kasi nasa iyo bilang humahawak ng lighter kung bibigyan mo ba ng kapangyarihan ang sigarilyo para sirain ang katawan mo. So parang ganun po, nasa humahawak po ng batas kung gagamitin niya ba ito sa masama o sa kabutihan. Ano po? So, ayan po, panoorin natin, mag-react tayo. Ito yung Junjun, Junjun is in. Noon din na ngayon ng isang grupo ang pagmamalabis sa kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon. May solusyon naman sila para dito. Sa MJ Mondehar sa report. Nagiging normal ngayon sa Marcos Jr. administration ang salitang suspension. Kabilang sa mga nakatikim nito ay mga lokal na opisyal na kontra sa mga pulisiya ng kasalukuyang gobyerno. Halimbawa dyan sina Cebu City Mayor Mike Rama at Davao del Norte Governor Edwin Ubahib. Kapwa pinayagan nila ang pagsasagawa ng maisog peace rally sa kanilang nasasakupan. Kaya ang bagong tatag na Pilipino Tayo Movement, pinuna ang nangyayari ngayon sa gobyerno. Ngayon pag kumontra ka sa gobyerno, pag-iinitan ka. Bakit? Demokratikong bayan tayo Malayang bayan tayo. We're supposed to have the freedom to speak our mind. Pinuna rin ng grupo ang labi sa paggamit ng puwersa ng kapulisan sa religious compounds ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ang operasyon nagdulot ng trauma at hanggang ngayon nananatili pa ring takot at nangangamba ang mga manggagawa ng simbahan. Ang pang-aabuso na nakikita natin na ginagawa sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ating kalayaan magsalita, ang kalayaan mabuhay, ang kalayaan sa ari-arian. Doon sa Davao nakita natin, bakit hindi natin mapigilan? Hindi rin pinalagpas ng grupo ang pagsikil sa kalayaang magpahayag. Kabilang sa nasampulan dyan ng SMNI na pinatawa ng indefinite suspension ng National Telecommunications Commission. Sa network umiere ang TV program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumupuna sa mga maling pulisiya ng Marcos Jr. government. Tatanggalan ka ng social media account. Tatanggalan ka ng media, tatakutin ng media, gagamitin ng pera. Liho sa lahat. Pero sabi ko, totoo ito. Babarahan ka. Kukunin ng mga prangkisa mo. Paliwanag ng grupo, nagugat ang lahat ng problemang ito sa labis sa kapangyarihan ng pamahalaan na ipinagkaloob ng 1987 Constitution. In our Constitution, it is written that government has power to intrude in all aspects of life. Kaya para mapigilan ito, isinusulong ngayon ng grupo na mabago ang konstitusyon. Ang konstitusyon na binalangkas raw ng mga maka-Amerikano at mga Kastila. Kung paano, nais ng grupo na magpatawag ng Constitutional Convention o CONCON. Isa ang CONCON sa 3 paraan para amyendahan ang saligang batas. Sa CONAS o Constitutional Assembly, mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon. Habang sa CONCON, tao ang buboto ng mga uupo para aralin at baguhin ang saligang batas. People's Initiative naman ang panghuling paraan para sa charter change o ang pangangalap ng lagda ng taong bayan para ito'y baguhin. It's time for change. Magpatawag po kayo ng CONCON para makalahok kami. Dahil CONCON lang po ang talagang the only way, the only option
na matatanggap ng Pilipino na may kredibilidad na paniniwalaan nila ito ang para sa Pilipino. Kabilang sa isusulong ng grupo sa bagong saligang batas ang pagpapalakas ng kapangyarihan ng pamahalaan kontra korupsyon. Pag-iikot naman ng Pilipino Tayo Movement sa buong bansa para ipaliwanag kung ano ang CONCON. Kabilang sa grupo ay sina former Senator Gringo Onasan, former Congressman Mike Defensor, Senator Robin Padilla at iba pa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahat, MJ Mondihar, SMNI News. So ayan mga kabayan, napanood na natin yung video. So ano sa palagay nyo? Sumusobra na ba ang paggamit sa kapangyarihan? Ayon sa mga nababalitaan natin, napapanood natin mga balita, sumusobra na nga ba ang paggamit sa kapangyarihan? Ako po, sa tingin ko, kagaya ng sabi ko kanina, nasa humahawak po yan ng kapangyarihan. Kung ang kapangyarihan po, gamitin mo ng sobra, sabihin natin, sobrang paggamit mo sa kapangyarihan para pababain ang mga bilihin. Di ba po? Pababain ang mga presyo ng gasolina. Sobrahan mo yung paggamit ng kapangyarihan doon. Sobrahan mo ang paggamit ng kapangyarihan para matulungan yung ating mga kababayan na nangangailangan ng medikal, nangangailangan ng edukasyon, school. Di ba? May mga school sa atin sa bundok, giba-giba. Papuntang school, walang tulay. Sobrahan mo ang paggamit ng kapangyarihan mo doon sa mga yon. Sobrahan mo ang paggamit sa kapangyarihan para mawala ang mga kriminal sa kalsada, malagay sa kulungan hindi po mawala na mamatay. Mawala yung mga drugs, mga drug lord, mga korupsyon. Sobrahan mo magamit sa ng kapangyarihan doon, sa tingin ko tama. Kaso lang po, kung sa iba nagagamit ang sobrang paggamit ng kapangyarihan, yun po ang malaking problema. Kasi nasa humahawak po yan Pag binigyan ka ng kapangyarihan na gano'n, kung talagang ang iniisip mo ay ang kababayan, ang mga tao na nagluklok sa'yo dyan, kahit sino ka man, kahit sino ka pang presidente, hindi lang po sa administrasyon ngayon. Malaki ang may tutulong mo dahil nasa iyo ang kapangyarihan. So yun po, maraming salamat. Ito po si Junjun. Junjun is out.